Parang doon na lang ako sa likod. Ano, sobrang excited kasi, well, right now, kaya wala dito si Direk June, wala rin si Meme Vice kasi we're actually filming already. Kasi nga, it's a long production, medyo marami siyang shooting days. Kaya, sabi namin, sige, tuloy-tuloy lang tayo. So pagka-submit, bahala na, basta gusto natin yung script, gusto natin yung material, go tayo, produce tayo. So, mamaya, dalawa ko sa set. So, hopefully madala ko yung ano. Correct, ano ulit ang title nito? And the breadwinner is? Sino mga bida? Vice Ganda, Eugene Domingo, Gina Pareño, Jong Hilario, Maris Racal, Anthony Jennings, Cocoy De Santos, Gladys Reyes. Pero kayo mo lang nalaman na kasama kayo or may nagpahatid sa inyo? Alam mo, hindi. Ang dami nagsasabi dahil si Meme Vice, di ba, pagbabalik. So, parang, no, sure yan, sure yan. Sabi ko, ito lang sure sa buhay na to. Hindi natin alam. At saka depende sa decision and selection committee. So, dumating ako dito, parang, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung ano mangyayari. And I think, wala yata may alam this time. Walang sure na may alam. Direct, cash pa lang ang may box office. What are your expectations? What are your expectations? Well, we expect people will like it. Ayun lang siguro. Kasi talaga nangangalir lahat. From Direk June, our director, from Carlo Mendoza, award-winning cinematographer, to Ben Tolentino, award-winning editor, our production designer, Jay Loconaran, lahat nangangarir. Even si Meme Vice, even with the look of Meme Vice, kinarir talaga nila. Marami pa. Direk, ito ba 30 plus days na bang shooting day? Yes. Ay, grabe. Na may shoot pa abroad. Hindi, Star Cinema tsaka Idea First. Na meron pang shoot abroad? May shoot abroad. Saan nga? Saan yung abroad na to? Sa, well, hindi naman yata secret. Sa Taiwan. Tapos ito na ba magbibigay kay Meme Vice ng best actor or best Kung actress? modela, wala si Direk June at si Meme Vice dito. Siyempre, wish namin para sa kanila. Kasi, Parang Paolo, di ba? sana. Kasi nakita ko rin talaga how si Meme is preparing for this. She's really parang diving into the role at parang gusto talaga niyang gumawa ng hindi pa niya nagagawa before. Pero at the same time, ang maganda sa collaboration, last night magkakasama lang kami. Parang ang dalas mag-meet ni Direk June at saka ni Meme to talk about yung both yung dramatic at saka yung comedic parts ng film. As in talagang kinakarir. Paulit-ulit nagme-meeting. So magda-drama siya dito? Kasi ano totoong character Tsaka dahil breadwinner, you heard the story. Hindi, alam mo naman si Direk June, grounded in, di ba, grounded yung characters. So, importante sa kanilang dalawa na buo yung character. So, it's really pure drama? No. Comedy siya. Comedy? Comedy siya. Pero parang ano... It's drama Parang hindi, kasi pag alam mo naman si Direk June kahit naman ang team mo, seryoso, kaya niyang i-atake ng comedy. Pero dito, comedy po. Comedy siya. Okay. Comedy siya. I mean, pag pinanood mo, ang ano lang talaga siguro, maninibago lang ng tao dahil yung sitwasyon ng OFW na bumalik, di ba? Tapos may is very real. Okay. Pero yung comedic situation, which is, sabi naman, di ba, na pagkamalang namatay na, yun yung comedic. Magpe-pretend siyang patay. Oo, kailangan niya mag-pretend na patay na siya. Direk Poy, nakausap mo na si Vice na eto na nga officially hindi pa. included. Hindi pa. Nakausap ko. Okay. So, pero meron siyang kahit paano inkling na magiging bahagi. Alam ko nanonood sila ng live sa set. Kasi ka-text ko si June kanina. So nag-shooting sila ngayon? Oo, magkakasama sila dyan sa Mesang Palok. Kaya pupunta ako doon. Okay. Dito kanina yung preparation ng Meme Vice. Can you share anong preparation ginagawa ng Meme Vice? Hindi ko ma-share lahat kasi ayoko ma-preempt siya sa pag-announce niya. Basta definitely, this has been something that we've been working on. Kailan pa ba? Parang February, January pa, nag-uusap na about a story like this. Kailan yun yung lumabas na magkakatrabaho sila ulit yun? Around that time. Thank you, Direk. And any reaction po na this pagbabalik si Meme Vice sa Metro Manila Film Fest and mga kasabay nga ulit si Boss Vic with Piolo? Well, interesting nga Interesting kasi para iba rin yung material ng ni Bossing at saka ni Piolo. So parang I think it's interesting kasi you got the familiar faces in new genres or new situations with working with new collaborators, di ba? Parang bago pero anong familiar. Significance ng Taiwan sa kwento?
OFW kasi siya eh. So, kailangan talaga manggaling siya sa kwento ng OFW galing sa ibang bansa na umuwi. Direct may pressure ba sa inyo? Kasi parang ang dating talaga sa amin. Nung una namin nalaman na you will be directing Vice Ganda and all, Direct ang June dating, yan. Direct June, parang nandun yung expectation, nandun yung desire ni Vice in a way to win an award. May ganon. Well, May hindi naman. pag-uusap na Actually, ever since kahit anong project naman now, I mean, thankful naman kami kay Lord na sunod-sunod yung mga projects mula Buakaw pa lang, mula Barber's Tales, na lagi na nanalo ng award. Si AJ, sa di ba, sa Anilo sa Likod ng Buwan. So, kada movie namin, parang may pressure na gano'n na nararamdaman namin sa lead na stars, di ba? Na sana manalo ng award kasi ito si Direct June. Si June naman, parang sana hindi nila ipatok sa akin yun kasi I will do my best. But we will do our best, di ba? Kasi I think the preparation that Vice is doing, yung collaboration that they have as director and actor, parang nasa tamang nasa tamang direction siya. Kasi parang nakita ko na to sa kung paano nag-collaborate si Direct June with Tito Eddie, with Uge, di ba? With Paolo. Ganyan eh. So I'm just happy na nagja-gel sila together. So it's grand kasi it's 50th and you're part of it. Well, yes. Siyempre nakaka-excite kasi it's a landmark year for the MMFF. Pero as far as you're concerned, basta magandang pelikula. Basta gagawa ng magandang pelikula. Direct sino lalaki ni Vice dyan? Kasi family story siya eh. So, hindi yun ang Wala siyang love interest. Wala. Pwede ko sabihin? Baka di ko pwede sabihin. I have to go there. Yeah, thank you. Thank you. Okay, thank you.